بالله من الشيطان الرجيم. After isa ay meron tayong lecture yung pamilya sa Islam. Ako nang sabi niya sa na magbigay, kahit hindi rin ako handa, pero sigurado maraming tanong dyan mamaya. Dahil ako ang nauna magpamilya sa ikalawa, meron tayong competition. Ustad, sa schedule ganun ba? Competition, mga tanong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sumain niyo ang kapayapaan at habag at biyaya ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paksang tatalakayin sa gabing ito ay ang tinatawag na al-usratul muslima, ang pamilyang Muslim. Si Sheikh Abdul Hadi Gumandar pala ang tatalakay sa paksang ito, at alam natin siya na siya ay Executive Director ng KPCC, Kuwait Philippine Cultural Center sa Kuwait. At siya ay nakatapos din sa kanyang pag-aral. Tinapos niya ang Kulliyatus Sharia, Islamic Law, dito sa Kaharian ng Saudi Arabia, sa Jamia Islamia Islamic University sa Madina. So ngayon ay pakinggan natin ang paksang Al-Usratul Muslima, ang pamilyang Muslim. Nandito siya ngayon, tatalakay niya ang paksang ito. Falyatafaddal fadilatahu mashkuran ma'juran ma'dura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga kapatid, gusto natin na ang ating pagtatalakay na ito ay kumbaga kakaiba sa mga nauna. Gusto natin na mabuksan o magbubukas ang mga kaisipan ng bawat isa. Hindi lamang yung ating mga kalooban, yung ating mga emosyonal, o kaya ay hindi lamang makinig, kundi mabubuksan ang kaisipan ng bawat isa. Ibig ko sabihin ay ang ating sistema ay practical. Pwede kayo magbigay ng opinion, kaya ay sharing, o kaya ay gawin natin ito'y talakayan o pag-uusap ka nga, dialogue. Hayaan niyo muna ako magsalita. Kung may mga tanong ako ay pwede niyong sagutin. So ibig sabihin, kung mayroon kayong mga tanong habang ako ay nagsasalita o hanggat hindi pa ako makatapos, o kaya ay mayroon kayong mga dagdag, mga comment, si Ustads ay yun ay ipagkakaloob sa inyo. So tulad ng nasabi natin na ang paksa natin at sinabi rin ni Ustads ay Al-Usratul Muslima. Ibig sabihin ng Al-Usratul Muslima ay ang pamilyang Muslim. Na ang ating pananampalatayang Islam
ay kung pagbatayan natin ang mga ibinigay na definasyon ng mga pantas sa Islam, unang-una, al-Islamu nizamun kamilun lil haya. Ang Islam ay sistema na kumpleto para sa pamumuhay ng isang tao. The complete way of life. Ikalawa na malinaw kaya ay bantog na definasyon ng mga pantas sa Islam. Sabi nila, al-Islamu nizamun ilahi wa kanunun samawi yashmalu kulla mabahiril hayati jami'a. Ang Islam daw ay sistema na mula sa Allah, nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sinuman na tao na nagbigay o kaya ay nagtatag nito, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanunun samawi, at batas na inireveal na mula sa kalangitan. Hindi katulad ng mga batas ng mga anumang estado o saan man na lugar o anumang pamilya, anumang grupo o kaya ay asosasyon, sapagkat ito ay mula sa kalangitan, mula sa itaas. Yashmalu kulla madahiril hayati jami'a, na sinasakop nito ang lahat-lahat ng mga aspek ng buhay. Lahat ng aspek ng buhay. Mag-umpisa sa beliefs, sa pananampalataya, sa mga doktrina, tinatawag natin na akida. At kung kailan tayo nag-umpisa sa ating paglalakbay, lagi nating natatalakay ang tinatawag na akida. At gayon din, ang mga pagsasamba, at yun din ang karamihan na tinalakay ni Ustads, pagsasamba, pagdarasal. Sa mga sister natin, iniaaktwal pa nila ang pagdarasal. Kung paano magdasal ng 5 times a day. Ano ang mga aksyon, ano ang mga bibigkasin, at paano mag-ayono sa Islam. Political. At dito nga tayo kabilang sa aspekto ng buhay, ang tinatawag na civil sa komunidad. Sa atin sa Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na civil code. At sa atin din sa Islam ay mayroon din. Bagkus isa ito sa napakahalaga na aspek ng Islam, ang umuugnay sa tinatawag na civil. Bakit mga kapatid? Sapagkat sang-ayon sa mga pantas, al-mujtama'u salimu min al-usrati salima. Ad-dawlatu as-salimatu min al-mujtama'i salim, wal-mujtama'u salimu min al-usrati salima, wal-usratu salimatu min al-mar'ati salim, min al-mar'ati salima. Anong ibig sabihin niyan mga kapatid? Ang estado na mainam na estado, ang mapayapang estado ay magmumula sa mga komunidad o society na mainam o kaya ay mapayapang society. Kahit gaano matindi ang mga namumuno sa estado, kahit gaano matalino, si Obama, kahit anumang talino nila, kahit saan man ang inabot ng kanilang aral, kung ang mga society, napapaloob sa mga society na yon, o ang mga iba't ibang society na napaloob sa lugar na yon o sa bansang yon, ay hindi matutuwid, hindi mga mainam, hindi rin maging mainam at mapayapa ang estado. At kung ang community o kaya ay society ay hindi rin mainam, hindi rin maging mainam at hindi rin maging mapayapa ang estado. Wal mujtama'u salim, ang mapayapang estado, ang mainam na estado, ay magmumula sa pamilyang mapayapa at pamilyang mainam. So, ibig sabihin, kahit anong gawin ng tao, gawin natin sa komunidad, sa grupo, sa society,
Kung ang mga pamilya na napaloob o nasa ilalim ng society na yan, yung mga pamilya ay hindi mga mainam, may mga kabaluktutan, kailanman ay hindi magiging mapayapa ang society. Ang civil, ang society, ang komunidad, hindi maging mapayapa, hindi maging mainam. Wal usratu salimatu minal mar'atis salima. Ito mga sister ang dapat niyong tunghayan. At ang mainam na pamilya, tingnan nyo, at ang mainam na pamilya, ang mapayapang pamilya, ay magmumula sa mainam na babae. Sa mapayapang babae. Bakit? Sapagkat siya ang haligi ng bahay. Ang lalaki ay busy sa mga ginagawa. Kung siya ay namumuno sa isang komunidad, kung siya ay presidente, kung siya ay may trabaho, ang babae ang nangangalaga sa kanyang mga anak, nagtuturo sa kanyang mga anak. Kung ang babae ay hindi matuwid, kailanman ay hindi makapagbuo ng pamilya na mainam o kaya ay matuwid. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu salihatu khairun min alfi rajulin ghairi salih. Ang isang babae na mainam, matuwid, ay mas higit na mainam kaysa 1,000 lalaki na hindi matuwid. Isang babae na matuwid, isang babae na maasahan ng asawa niya, at makakarating tayo dyan. Kapag nakarating yung asawa niya sa bahay, ay sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga palatandaan ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha sa inyo na mga lalaki ang inyong mga asawa upang magiging bahay niyo sila. So ibig sabihin, kung ikaw na lalaki, pagod na pagod ka, galing sa trabaho, galing sa labas, kung ano mang ginagawa mo, dahil ikaw ang bilang lalaki, pagdating mo sa bahay, ay para kang nakapasok sa aircon, napakainam na kwarto, bahay. Hindi katulad ng mga iba na pagdating ng lalaki, sasampalin, pagsalitaan, o ano man ang sasabihin sa kanya. Sakan. Sang-ayon sa mga pantas, inihalimbawa na inihalintulad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang babae na katulad ng sakan. Katulad ng bahay. Kahit gaano kainam, kahit ganito na ang bahay ng pamilya, ganito na kalaki sa kung saan tayo ngayon na hotel. Kung ang babae ay hindi mainam, kailanman ay hindi maging mapayapa ang kanilang pamumuhay. Kailanman ay hindi maging mabuti o mainam ang kanilang pamumuhay. Sapagkat ganun nga ang sinabi ng mga pantas. Ang society na mainam ay magmumula sa pamilya na mainam, at ang pamilya na mainam ay magmumula sa mainam na babae. Maraming mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahalagahan ng mga babae. Dito tayo mag-umpisa mga kapatid sa kung ano ang mga layunin ng pamilya sa Islam. Ano ang mga layunin ng pamilya sa Islam? Bakit kinakailangan na tayo ay magpamilya? Bakit kinakailangan na magsama ang lalaki at babae? Bakit kinakailangan na ikasal ang lalaki at babae? Sa Islam, sa Kristiyano. Ano ang layunin? Okay. Yun ang gusto ko sharing, ha? Sagutin niyo sinong gusto sumagot. Para bumuo ng pamilya. Para bumuo ng pamilya. Magkaanak. Magkaanak. So isa yon. Kabilang yun sa mga layunin sa pag-aasawa. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tazawwajul waludal waduda fa inni mukathirun bikumul umam. Mag-asawa kayo ng sa mga babae. O mag-asawa kayo ng mga babae. Na yung mga babae na mga wadud, maawain na mga babae. Hindi yung mga babae na
Ika nga yung tinatawag na matalas. Matapang. Taray. Ang gusto ko kasi, alam ko yung matapang, pero ayaw kong kasi pag malino na malino pag matapang ang sabihin. Mataray na lang. Maya-maya may matatapang sa mga sister natin. Akala nila silang tinutukoy natin. Kasi gusto natin yung matalinhaga. Malalim. Ha? Mag-asawa kayo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng babae na maawain. Alo-alo! I-video natin maawain. Mga maawain. Palana! Fa inni mukasirun bikumul umam. Sapagkat sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gusto ko sa inyo ay dumami kayo. Dumami ang sangkatauhan. So tama yung sinabi ni brother. Marami sa banal na Quran, gayon din. Ha? Na nilikha ang mga tao, lalaki at babae, para sa gayon ay lumikha sila. Dumami sila. So ibig sabihin, kabilang yan sa mga layunin. Pero hindi yan ang una. Ano ang pinakauna? Hindi rin yan ang una. Bakit? Dahil mayroon ding mag-aasawa na gusto mag-aasawa pero alam niya na hindi siya manganganak. Di ba may lalaki na gano'n? Minsan pa, sabi niya, sige, kung papayag ka, pakasalan kita, pero wala nga, hindi na ako manganganak ka, pero mag-aasawa rin siya. May mga sister din, walang malisyos sa Islam na hindi na dumarating sa kanila yung kanilang Monthly. Monthly payments. Monthly payments. Installment. Mga Tagalog kayo. Tagalog ba? Ang kainaman ng Tagalog. Pag sila'y nagsasakang sila yung mga salita ng Tagalog. Monthly payments. Yan ang nakita ko ng kainaman ng Tagalog. Hindi direct. Matalinhaga. So buwanan. Hindi na dumarating sa kanila yung buwanan nila, pero nag-aasawa din sila. Bakit? Alam nila na hindi na sila manganganak. Pero nakapag-aasawa din sila at nag-aasawa din sila. Kusa nilang mag-aasawa. Bakit? Kapayapaan. Ang una-una pala ay yung pagnanasa. Pagnanasa sa lalaki at sa kalalasa. Bakit nilikha ang babae at lalaki at magkaiba? Gusto nila Pagnanasa sa isa't isa. At bawat isa sa kanila ay may tingin. Kung tingnan natin sa Islam, si Imam Shafi'i, bakit sa kay Imam Shafi'i o yung mga pantas sa Islam, yung mga aura ng mga babae, hindi pwede makita yung kanilang mga liig. Pero ang lalaki ay pwede makita ang mga liig natin. Bakit sa mga babae? Aura nila. Lahat ng kanilang katawan maliban sa mukha at saka kamay nila. Pero lalaki mula sa puso hanggang sa tuhod. Ibig sabihin kahit kitang-kita itong nasa itaas. Bakit? Dahil naturally, walang pagnanasa ang babae sa ating para sa ating mali o kaya ay sa ating mga dibdib. Pero ang lalaki, hindi pwede ganun ang gagawin niya. Sapagkat kapag makakita ka ng liig ng babae, siguradong tatamaan ka kasi natural hindi ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganun. Maraming mga lalaki, gayon din sa buhok, napakaraming mga lalaki. Na ano ang gusto nila? Mahabang buhok. Mahabang buhok. Mainam tingnan. Kaya ibig sabihin, gayon din isa din yun sa mga dahilan kung bakit ipinagbawal sa mga babae na ipakita nila yung kanilang mga sapagkat natural, hindi nila batid. Hindi nila kasi kung sila walang malisyo sa kanila, baliwala sa kanila yun. Pero hindi pala nila alam itong mga lalaki kahit papaano ay tinatamaan sila. Minsan pati si Ustad Abdul Hadi, si Ustad Ma'ruf, hindi pwedeng sabihin na hindi tatamaan sa mga yan. Kasi tao din sila. Nilikha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na gano'n. Sabi ng mga doktor, al-wiqaya khayrun min al-ilaj. So unang-una kapatid, bro, ay para maibigay ang satisfaction, ang pagnanasa ng bawat isa sa tamang pamamaraan. Sa tamang pamamaraan. Sang-ayon sa batas ng ating pananampalatayang Islam. Sang-ayon sa katuruan ng Islam.
At kung susundin natin ang katuruan ng Islam, ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ha? Ang mga nabanggit nito ni Ustads, ang paggamit ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay charity. Charity. Nagtaka ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Charity, samantala ay pagnanasa. Nakapagtataka. Kaya hindi nakatiis yung iba sa kanila. O propeta, charity, kawang gawa. Ang isa sa amin na bilang lalaki, gagamitin niya yung kanyang asawa nang dahil sa kanyang pagnanasa o para kanyang makamit o kaya ay para kanyang magawa ang kanyang pagnanasa. Tapos magkaroon siya ng charity, magkaroon siya ng gantimpala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo, magkakaroon siya ng gantimpala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sa palagay nyo kung yun ay gagamitin niya sa ibang babae na minsan ay mas gusto ng lalaki yung ibang babae kaysa asawa niya? Ano sa palagay nyo na gamitin niya sa ibang babae? Wala siyang kasalanan? Sabi, oh, may kasalanan. So kung gagamitin niya sa kanyang asawa, ay mayroon din siyang gantimpala sapagkat kaya ikakasal sila. Tingnan mo sa isa? Kaya ikakasal sila sapagkat yun ang gusto na, yun ang gusto, lagi yung reward na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So yun ang unang-una. Para matuntunan, para may sagawa, para may bigay sa bawat isa, bawat panig, lalaki at saka babae yung kanilang pagnanasa. Ang tanong, kung ngayon ay hindi magkaroon ng satisfaction. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijun nisa illa bil akiffa. Huwag niyong pagpaasawahin ang mga babae, ang mga babae maliban sa yung akiffa. Akiffa yung mga yung kasing tulad nila. Sabi ng mga pantas, yung kasing tulad nila sa edad, yung kasing tulad nila sa kaisipan, yung kahit hindi magkaparihas, pero at least mayroon silang malapit yung, hindi malayo ang kanilang agwat. Sabi ng mga pantas, ibang mga pantas, hindi pwede yung napakatanda tapos mag-asawa ng bata. Kasi magkaiba yung kanilang ugali. Magkaiba yung kanilang kakayahin. Kailanman ay hindi niya, yung matanda, hindi niya maibigay yung satisfaction ng babae ng kanyang asawa. Illal akifa. So, kung sinasadya, halimbawa, ikaw ay nabilang, ikaw dahil busy ka, pero pagdating mo sa bahay, baliwala na sa iyo yung asawa mo. Wala ka ng pagkikir, hindi ko tinutukoy yung usapan kanina. Wala ka ng pagkikir sa asawa. So kahit paano hindi magsalita yan, pero kikim-kimin niya. Kasi yun ang isa yun sa kung titingnan natin sa Islam, mayroong sa isang sa ibang mga pantas. Pero hindi ito, kumbaga, necessary na ganito ang mangyari. Sa iba sa mga pantas, may tanong kasi, bakit hanggat sa 4 lamang ang lalaki pwede mag-asawa? Pwede mag-asawa. Bakit hindi 3? Bakit hindi 6? Okay? Pero hindi natin tatalakayin yung pag-asawa sa higit sa isa. Maliban kung gustuhin ng mga kasama ng mga sister natin. Kasi kung gustuhin nila, baka may balak sila na pasawahin nila yung mga asawa nila ng bukod sa kanila. Gusto na malaman lang, Ustad. Nag-request. Gusto malaman. Gusto nila, i-ano natin sa... Titingnan natin sa ibang panahon. Kasi sa ngayon ay puro pamilya. Gustuhin na nila. Ayaw mo namin. Wala rin. Gusto namin malaman kung anong conditions kung asawa na ako. Para kung merong magtatanong, halimbawa na. Okay. Malalaman namin kung papasok. Okay, so hindi yan ang paksa natin, at ayaw ko rin Ay, bakit
talakayin yan. Pero kung may pagkakataon, kung may time tayo, ay pwede tayo makarating. Hindi yan ang pinakapaksa kasi ang paksa natin ay pamilya. Pero kung may time tayo, ha? Kung may time tayo ay makasok tayo dyan sa Allah. Kung kaya kung hindi natin kakayanin lang ngayon, pwede sa mga ibang araw, pwede doon sa KPCC, pag-uwi natin sa Kuwait. Kasi para hindi tayo para mabuo natin yung ating paksa na tungkol sa pamilya sa Islam. Tama Okay. yun, wag muna. So, ano yung una? Yung sige yung Kasiyahan. kasiyahan. Kasiyahan, parang Pagnanasa. Parang kung sila na mo. Umoy, bulong. Yun ang bulong mo. Bulong eh. Ilabas mo. Naibigay yung... Hinahanap. So, ibig sabihin, isa yan sa napakalaking karapatan ng bawat isa. Ha? Dalawang mag-asawa. Ayo, balikan ko yung kanina. Bakit? Ha? Kanina pa yung ano ko, ha? Bakit? Apat lang. Sabi ng ibang mga pantas, ang isang lalaki o ang isang babae ay walang malisyo sa pananampalataya. Hindi pwede na nagsasama sila sa kanyang asawa na lumampas ng 3 araw na babaliwalain niya yung asawa niya. Hindi necessary na ito ay nangyayari. Pero ayon sa ibang mga pantas. Pero ilang Ibig sabihin, once na lumampas ka, nagsasama kayo palagi, hindi yung wala. Iba naman yung wala. Ha? Iba naman yung malayo kayo sa isa't isa, hindi kayo nagsasama, yun ay iba yun. Ilang buwan yun, Ustad? Nung tinanong yung si Hafsa, yung anak ni 4 months. Gaano kaya magtiis ang babae, isang babae, kung malayo sa kanyang asawa? Tinanong ni Omar yung kanyang anak na si Hafsa, gaano kayang magtiis? Sabi niya, 4 na buwan lamang. So, ibig sabihin, 4 na buwan, pagkalipas ng 4 na buwan, ay, ibig sabihin, ikaw na lalaki, kung iniwanan mo siya, wala ka ng karapatan na kung ano man mangyari sa kanya dahil lumampas na, kumbaga, sumagad na yung kanyang pagtitiis. Sapagkat hanggat doon lamang ang kakayanin niya. So, ayon sa ibang mga pantas, kung kayo ay nagsasama, pagkatapos lumampas ng 3 araw at hindi wala ka nang ginagawa, busy ka nga, pero nagsasama rin kayo, hindi mo ibinibigay sa kanya yung kanyang karapatan, so pwedeng makapagtanong o kaya ay iba na ang kanyang mararamdaman. Makapag-isip na baka meron siyang nasa labas. Baka meron siya nasa labas. So sabi ng mga pantas, bakit 4? Dahil kung bibilangin yung 4, ibig sabihin, 4. So, kung halimbawa, yung 4 na yun, so, kung kakayanin ng lalaki at magkakaibang lalaki sa lakas ng katawan, bawat araw, isang araw, ikalawa, sunod na araw, ikatlo, sunod na araw, ikapat, so 4 na araw, so ibig sabihin, hindi pa rin lumampas, tamang-tama sa 3 araw. ano yung 4 na yan? Walang malisyo sa walang malisyo sa. Hindi, ang number of days. Ang number of days niya, kung apatin ni Ustad, Dahilan, no? dahil Para malaman, no? Para malaman. Okay? So kaya pala hindi lagpas ng 3 araw, ibig sabihin. hanggat sa ano? Ibig sabihin, kung naging 5 na ang asawa ng lalaki na legal, Pwede ba yung 5 ay 4 lang? kung sabi ko eh. Oo eh. Ibig sabihin, kung lumampas na, bukod sa bawal, ay hindi na niyang kakayanin kung hindi na niyang kakayanin ipagkaloob sa kanila yung Pero yung pangangailangan nila ika nga. yung 4 na yan, pwede mong itira sa isang bahay. Dito pagpasok ka, hindi na lang. Saka na lang yun, pagka maka-4 ka na, itanong mo yung pang-5. Huwag mo na ngayon. Ka pa lang eh. Naka-3 ka pa lang eh. Ito ang problema sa asawa ni Nawal. Gustong may tanggal 5. Palagi tanong pero hindi na inyunawaan yung unang usapan. Pag maka-4 ka na, magtanong ka na kay Ustad. Yung mga tanong mamaya lang. Tapos Ustad, Director ka. 3 pa lang sa iyo eh. Maliban Tatanong sa kung magtanong ako sa inyo yun. Ano kayo? Okay? Okay, nakuha niyo yung punto?
So unang-una, Tingnan ko to eh. masatisfy. Baka mag-complain doon. So kung ang ginagawa ng lalaki, babae, ang problema kasi sa mga sister natin minsan, pag wala silang mga asawa, ang galing nilang magpakaganda, Ayaw mag-make-up. mag-makeup at mag-usap. Paseksi. Na? Kapag medyo nililigawan pa, ang bait nila, ang ganda sa telepono, bait-bait. Lambing. Pero pag nakasal na sila, Salbahe pala. wala na. Kahit yung pagsusuklay, pag dating mo sa bahay, aalis ka, yung sapatos mo, hindi mo matatagpuan kung saan. Yung mga damit mo, hindi pala, naghanap ka ng panibago, hindi pala na, Plancha. hindi pala walang problema sa hindi na plansa, pwede ka malis. Pero hindi nalaban. So ang mangyari sa mga brother natin, ang mangyari sa lalaki, si Bali, hindi na magsasalita, di Bali, pag may makita ko, di. Palitan, dagdagan. Ha? Oh, makinig ka, Gabriel. Yan ang kasagutan. So, ayaw naman ng babae, bagaman hindi niya binibigay pagkakaloob yung satisfaction sa asawa niya, ayaw niya, pero itong lalaki ay kailangan niya yung spiritual na tulong. Ika nga? Sige, sige. Doon sa sinabi mo na, yun na nga, doon sa asawa, pagkasal na kayo, na, Hindi lahat, hindi lahat. Sabi ko, iba. oo nga, hindi nga lahat, pero gusto ko lang sagutin yun. Gusto ko rin kitang tanungin. Kung halimbawa, yung pala napapansin mo sa asawa, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Siguro, meron siyang ibang napagkabalahan na hindi na niya yun napapansin yung responsibilidad niya sa'yo. So, darating tayo dyan, ha? Darating tayo. Yun, maganda mga tanong. Narinig niyo? Gandang tanong. Narinig mo? Pwede tayo doon, ha? Okay, okay. So, napakain na, okay. Pag gano'n, nagpapaalam, kaya inano ko dahil nagpaalam, ikaw hindi ka naman nagpaalam. Magpaalam ka. Sekretary. Hindi ka magsasalita, hindi ka nagpapaalam. Sabi ko isulat mo. Okay. So, ikalawa yun. Para magkaroon ng anak? Hindi pa. Meron pang ikalawa. Sagot sa sinabi ni sister. Para magkaroon ng pagkakaintindihan. Peace of mind. Pagkakaintindihan sa isa't isa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo na sangkatauhan, usang katauhan. Katotohanan na nilikha namin kayo ng mga lalaki at mga babae. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. At nilikha kayo, ginawa kayo ng mga nasyon at mga faksyon upang kayo ay magkilalanan sa isa't isa. Ano ang motto natin sa paglalakbay natin ngayon? Daud, nakakabasa ng Arabic si Daud. Yan yung umalis ka dyan, medyo ipakita mo. Yan sa baba, sino nakakabasa ng Arabic? Si Noel. Yung pula. Pula, sa baba. Sa baba. Rafu, upang kayo ay magkilalanan sa isa't isa. Ano ang, yung logo natin sa Kuwait, KPCC, Kuwait Philippine Cultural Site, ano ang sa baba? Upang magkilalanan. Upang tayo'y magkilalanan. Magkilalanan. Okay? So, ibig sabihin, hindi lamang sa KPCC, hindi lamang sa trait natin na lalaki at babae, nilikha sila na lalaki at babae upang sila'y magkilalanan sa isa't isa. So, magkaintindihan sila. Yung talata na binigkas natin kanina, na una, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Nilikha sa inyo, sa inyong mula sa inyong mga sarili, ang mga asawa, ang mga babae. Paano yun? Si Adan? Kinuha sa kanya? Si Iba. Inna litaskunu ilayha, upang maging sila'y mga bahay niyo, upang manirahan kayo sa kanila ng mga babae. Wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah. Yan mga ustaz, At ginawa sa inyo upang mangyari o magawa sa pamamagitan nyo, lalaki at babae na mag-asawa, mawaddatan ang pagmamahalan sa isa't isa.
wa rahmatan at awa sa isa't isa. Pagmamahalan at awa sa isa't isa. So ibig sabihin mayroon tayong tinatawag na upang magkaisa sa buhay. Upang magkaisa sa buhay. Upang magkaintindihan. Upang magkilalanan. Love na yun. Okay? Upang magbigayan. Hindi ko kung ano ang gusto mong lalaki, yun lang masusunod. Hindi ko anong gusto mong babae, yun lang masusunod. Kung hindi ka nabilihan ng sing-sing-sing, masasama ang loob mo. Lagyan tag-bensing, tag-250. Kung hindi ka nabilihan ng gold na malaki, May gulong oh. sasama ng loob mo. Hindi. May gulong oh. Unawaan mo din yung asawa mo. Ano ang sitwasyon niya? Ano ang kalagayan niya? Ano ang buhay niya? Kung siya ay mahirap, huwag mo hingin sa kanya yung wala sa kanya. Fakidu siya layoti. Yung wala sa tao, hindi niya maibigay. Kung siya ay mayaman, pwede ka maghingi. Gayon din yung lalaki. Unawaan din niya yung kanyang asawang babae. Maunawaan sa isa't isa. Magkakaintindihan. Halimbawa lang ito mga kapatid. Kung ako ay nakapag-asawa ng balik Islam, halimbawa, sana makapag-asawa ko ng balik Islam. Panglima na. Panglima na. Wala Kaya naman si... naman nagpalam eh. Example lang. Kung ma-example, ano ba yan? Okay? Dahil ako ay ustad, huwag na ako, kasi baka ibang ano. Si Ustad Maruf, makapag-asawa ng balik Islam. Dahil siya ay ustad, alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Ngayon, kung lahat ng nalalaman ni Ustad Maruf, pag matitingnan niya yung asawa niya na balik Islam, na mga 15 years pa, kung may nagawa na kamalian, lagot ka ngayon. Patay ka. Anong lagot ka? Ikaw Ustad Maruf ang lagot. Bakit ka nag-asawa ng kung kailan lang nag-embrace sa Islam? Walang kaalam-alam sa Islam. Di mo? Unawaan mo yung kanyang sitwasyon. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilikha, istawsu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dil'in a'waj. Pangaralan niyo yung mga babae sa mainam na pamamaraan. Pangaralan, pagsabihan, kausapin ng maganda. Maniwala ka, mga babae natin, wala akong nakita na babae. Wala akong nakita na babae na matigas ang kalooban niya. Pero titigas yan kapag, karugtong ng hadis ni Propeta Muhammad, sapagkat sila ay nilikha na mula sa baloktot na tanyak. Ano ito? Tadyang. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung diretsuin mo, biglayin mo, anong mangyari daw? Mapatol. Bale. Makrak. Hindi mapuputol. Maputol. Balik. Mabali. Iba yung putol. Mababalik. Wa in taraktaha, kung pabayaan mo ay? Lalong babalok to. Ganon ang babae. Ganon ang sistema ng babae. Kanina may nakapagbanggit na, hindi sa inyo. Pero may nakapagbanggit na narinig ko noon na ang babae, hindi lahat ng karamihan sa mga sinasabi ng babae ay taliwas sa kanyang kalooban. Kasi once na magsalita na yan, wala na yan. Armalite. Minsan, hindi na niya kayang yung sarili niya. Okay? Pero ganun lang. May gusto sa iyo yun. May gusto sa iyo. Lambing Yun na. nga, may gusto sa iyo. May nahanap. Ang kainaman nila, kahit gaano kabilis yung nila? Armalite nila, kahit gaano kabilis, pero magsalita ka ng isang salita, kapag tamaan siya, wala na. Matamis. Sa halip na galit, siya nang maghingi ng kapatawaran sa iyo. Ganyan ang style ng babae. Lambingin. Marunong talaga siya, no? Marunong palang sumagot, Ustad. Magaling sumagot. Problema lang, hindi nagpapaalam.
Mukhang napakaswerte nitong ano niya, no? Ha? Oo, si... Maro. Haba ng pasensya nung... Pero wag niyo kanto, wag makalabas daw da. Na si Gabriel. ay marunong pala sa mag-asawa. Kasi once na malaman ng mga walang asawa, siguradong sabi nila kahit ika-10 na ako. Kasi yan ang hinahanap ng babae. Pag makakita ng lalaki na marunong sa kung paano niya i-treat yung asawa niya, siguradong anong tawag yun? Kung sa amin, sa amin, tugulian? Habol ng habol. Habulin niya. Habulin ng mga... Oh, yeah. May mga sa amin sa mga sa Mindanao, minsan pag gusto ng babae, yung lalaki, hindi ka naman nagpaalam. Itay mo muna kasi kami. Yan lang po lang si ano. Minsan pag gusto ng babae yung lalaki, gusto niya. Tapos yung babae ay doon pumupunta sa magulang na lalaki. Yun ang tinatawag namin na pagulian. Doon pumupunta sa bahay ng lalaki. Sabi niya, hindi na ako uuwi dito. So, kailangan ikasal sila. Kasi kung hindi sila ikasal, magkaroon yung redo. So, may kakasal sila. So, ang mangyari dito, kaya huwag niyong ikwento sa labas, dito lang sa atin. Kasi pag marinig ng mga ibang babae, kawawa yung sister natin na napakatahimik naman. Ang tawag sa akin ng pikot. Sa inyo, pikot. Pikot. Pero hindi yung sa amin na pikot, hindi pikot na mainam na paraan yung sa amin. Kasi hindi direct na ano niyang lalaki. Doon siya sa magulang. Katulad ko noon, nung wala pa akong asawa, ito yung mga ano lang, pero totoo. Mga malaking pamilya pa. Wala pa akong asawa. Alam na mga pamilya ko yata. Wala pa akong asawa. Pumunta sa bahay, pero hindi naman ganun sa... Hindi ako makita sa KTC. Pero pumunta sila sa bahay. Nagsulat ka nga na, kinuhaan siya. Apat sila. Kasama yung magulang nila na sabi nila, Ustads, ikaw nang bahala dito, pumili ng sinong gusto mo dito. Pakaganda sila. Pero ayaw ko, bakit wala akong nakuha sa kanila? Tapos yung lahat silang magkakapatid na yung mga magulang, lahat sila inisa-isa nila ako na pumunta sa bahay nila para tingnan yung mga anak nila. So maingat ito si brother. Okay? So, ilan ang nabanggit natin? Una? Dalawa. Ikalawa? Ay, palawa pag magkaunawaan. Magkaunawaan sila sa isa't. Nasagot yung ano mo? Hindi ka. Ano ba yung hindi pa nasagot? Hindi nagsasabi yung lalaki. Kailangan sabihin niya. Kailangan palitan, magdagdag agad na ibang asawa. Hindi kailangan siguro na maghanap ka agad ng iba kasi napabayaan ka na. Gabriel, wag ganyan. Maghanap ka ng iba. So alam mo, sa akin, sister, yun lang pala ang pagkukuha. sa akin, nasagot na. Bakit? Dahil kung magkaroon sila ng magandang ugnayan, kahit man ito ay mag-aasawa ng iba, pero malalaman mo. Kung mag-aasawa ng iba, kailanman kung maganda ang relasyon nyo at maganda ang ugnayan nyo, nagkakaintindihan kayo, hindi kaya kumilos na hindi mo alam yan. Lalo na kung mag-aasawa ng iba, hindi niya kakayanin dahil matakot din sa Diyos. Kung may takot siya sa Diyos, na may ginagawa sa iba, na hindi alam ng asawa niya. May nagsasabi sa... Ano? May itutugtog ako dyan. Ano Kasi naman? may ibang asawa si brother. Bago nag-asawa si brother, nagpaalam muna sa akin kung papayag ako o hindi. May karapatan bang tumanggi? Pero pumayag hindi. Pumayag na. Pumayag. Mamaya lang, ha? Dili lang. Mamaya lang. Okay. Hindi kasi syempre. Pumayag pumayag ka sa stud. At saka, ito na yung mga pamilya ko. Ako, nag-aasawa ko. Pero kailanman, hindi ako nakapag-asawa na hindi nila alam lahat. Oo, tama yan. Hindi alam ng una. Bagkus, pag-asawa ko nito, ikalawa. Hindi ko yan nakausap. Kinausap ng una. Unang asawa. Ha? Kahit Hindi ko yan yung- nakita. Kinausap ng una. Kahit Yung ikatlo, yung katlo naman, ito ang... Siguro, Ustad, sa akin, parang na-shock lang ako doon sa ganong sistema. Kasi, di ba, sa Christian, di ba, balik Islam ako, sa Christian, wala kasi yun. Tapos, naririnig ko noon na mayroong may apat na asawa. Pero, hindi ko pa sila na-encounter talaga. Lalo na sa sitwasyon ni na Ahmad na
magkasama sila sa bahay, magkasama sila sa trabaho. Pero so parang kung parang pinag-usapan ano, natin dito kung pinag-usapan natin ito, hindi ako nag-aanyaya na para mag-asawa ng higit sa isa. hindi doon kasi sa- di ba doon sa Pinas, kasi di doon ba sa open amin, open kasi nagkaroon sa din mga ako ng tanong di ba? Kaya ako nagtatanong. para sa mga kasamahan namin mga oras. So ganun din ang inuulit-ulit ko sa kanila. Hindi ako nagsasalita ganito kasi kung sasabihin ko sa inyo ang mga kasamaan niya, at medyo binuksan ko, sabi na, ako, hindi na ako mag-asawa. Sabi ko sa inyo, mga brother, ang pag-asawa ng higit sa isa, napakaganda. Pero, In-encourage mo pa sila. lalong tumatanda, di ba? Lalong tumatanda kayo, lalong naghihirap ka. Lalong dumadami ang mga anak mo, lalo kang naghihirap. So sabi ng iba, hindi na ako mag-asawa ng higit sa isa kung ganyan pa. Malaking responsibilidad. Napakalaking responsibility. Lalong humihirap pag tumatagal. Yan ang practical na napansin ko. Habang tumatagal, lalong humihirap. Kasi dumadami. Habang dumadami yung mga anak, lalong humihirap. Dami pa kainin, dami pa aralin. Hindi lang sa ganun, bro. Hindi lang sa ganun. Pero alam mo, yung mga kababaihan, kahit pa paano ay, kasi alam mo, ang kainaman kasi yan ng pag-aasawa ng higit sa isa, patalastas lang to ang kainaman niya, kailanman kung sa pagkain, halimbawa, kung lagi tayo, ngayon, dito tayo ngayon. Ano ang lagi natin kinakain? Manok. Ito, kanina, galit na si Brother Ibrahim. Kaya lagi manok at hindi na pa nakapagtanghalian. Ngayon, kung lagi manok ang kinakain niya, o kaya lagi isda, kailanman ay makapaghanap ng karne. Pero pag mayroong karne at mayroong isda at mayroong bagoong, mayroon. So once na natapos niya yung, okay, karne. Nabago ng isda. Okay, ayaw na niya yung karne. Nabago naman ang manok. So maya-maya ay gusto naman niya yung karne. So ibig sabihin, ganito ang katotohanan. Fact. Katotohanan. Walang mali sa Islam. Once na ang lalaki, once na nakalipas sa isang asawa, hindi pa matatapos yung gabi, gusto na niyang doon sa ikalawa. So, ibig sabihin, laging nababago ang pagmamahal ng lalaki sa kanyang mga asawa at laging bata para sa kanyang mga asawa. Laging sabik, ibig sabihin. Sa isa't isa. Kasi bukas wala ka doon, pagkakita mo na panibago na naman, sabik. Yun, laging sabik. Tama? Iyon ang kainaman niya. Isa yun sa kainaman niya. Okay. So ibig sabihin, lalong lumalakas. Lalong tumitindi ang pagmamahal ng mag-aasawa kung ang lalaki ay mag-aasawa ng higit sa isa, lalong-lalo na kung nagkakasundo sila. Ang problema sa mga babae naman ay yung ganun ay negative. Bakit? Lalong lumalala yung silos nila. Lalong lumalala yung silos nila. Katulad nito, halimbawa, isa sa mga practical na kahirapan niya. Halimbawa, kung hindi lang nagkakasundo mga asawa ko, sino bang pumayag na ang makasama ko ngayon ay si Muhammad? Na tindis. Ano si Muhammad? Siya ang head ng KPCC sa inyo sa women's section. Mas i-volunteer niya ang sarili, mas gusto niya siyang makasama. Pero, dahil sa, yun ang napagkasunduan nila, makasama si Muhammad kahit may laman pa. Pati si Abu Anas, ang gusto niya pang makasama si Abdo. Pero sabi ko, Abu Anas, hindi pwede yan kasi yun ang napagkasunduan nila. Kung tayo ang pipili, mahirap yun ako ang magpili sa mga asawa ko. Pero kung sino ang mapagkasunduan nila, sino ang maibigay nila? Diyan, Ustaz, alhamdulillah, maswerte ka. Pero kung hindi naman ang swerte mo, swerte ng iba. Paano kung yung ibang lalaki, ang ibang asawa, makapag-asawa sila ng apat, pero hindi naman sila magmamahala, hindi naman sila magkaintindihan. Kaya yan ang pinakamahirap natin dito, yung kahirapan niya. Kasi, kumbaga, bakit sinasabi ko na lalong lumihirap? Dahil habang tumatagal, tumitindi yung silos ng mga babae. Bukod pa doon, bakit sinabi ko na pag dumadami ang anak mo, tumitindi rin. Bakit yung siya mo matitingnan yung mga anak niya? Once na makapagbigay ako sa mga anak ng una, mga anak ng ikatlo, maya bubulungan niya yung anak niya. Bubulungan niya anak niya, kahit hindi niya bulungan, pero bibilihan niya ng hindi ko na alam. Bibilihan niya ng hindi ko na alam. So, problema naman niya. Kasi ang mangyari, pagdating sa bahay ni Muhammad, binigyan niya yung mga anak niya, tapos yung mga anak,
Bakit hindi mo kami binili lahat? Hindi mo na ako magbili dyan. So, ibig sabihin, may problema mo naman yun. Ang mangyari, kahit hindi mo binili, makabili ka rin naman para sa ano. Ganyan ang ano. Kaya, mas mahirap yan. Mas mabigat na responsibility. Mas mabigat, bro. Sasabihin ko yan. Kaya hindi pinangangaral. Pero kung kakayanin ng tao, handa ang tao, walang masama. Tatanungin mo muna. Sa muna. Sa tingin ko dapat tanungin muna ng isang lalaki. Iyo. Kung kaya niyang pasukin yung gagawin niya. Ganon system. Dahil kung kaya niya, ang Islam wala nga nagbabawal. Pero di Kaya nga, dahil lamang yan sa pagkagusto na kung kailangan natin, hindi yan sa pilitan. Kung kailangan at kaya mo yung mga kondisyon at yun ang gusto niya, talakayin yung mga kondisyon. Di ba? Sa nawal? May sagot ako doon. Ito ka, di ko nakikita sila. Sige. Pakinggan nyo. Listen up. Masilip. Ano bang tanong Ang mga lalaki kasi, hindi lang mga lalaki, in general, kahit babae, ang tao, pag parte sa kanila, pag gugustuhin nila, lahat, iniisip nila, kaya ko to. Yun ang nasa isip nila. Kasi gusto niya eh. Kaya niya. Ayaw niyang sabihin, ayaw niyang isipin na, hindi ko to kaya. Hindi kaya ko to. Tama yan. May mga... Ang yun ang nasa isip niya, kaya niya. Pero hindi niya napapansin na ang pamilya niya ang nagsasuffer ngayon dahil hindi pala enough yung palang suporta niya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Dito na ako hihinto sa pag-asawa ng higit sa isa kasi yun kaya hindi ko ayaw kong umpisahan dahil mawala tayo sa paksa natin. Malilisa. Okay? Pero dito lang, sabi ng Allah, kung kayo ay natatakot sa inyong mga sarili na hindi kayo magiging justice, fawahida, isa lamang. Sabi, isa lamang, huwag kayo mag-asawa ng higit sa isa. Kung hindi nyo kakayanin. Okay? Hindi nyo kakayanin. Kakayanin mo yung kaya mo na yung suporta, okay. May kakayahan ka, kaya mo na yung suporta. Pero yung mga araw, kakayanin mo? Hati-hatiin mo? Yung ano ba, kaya mo, pero ayaw kumain ng asawa mo una. Yan. Kanina, buti pa, nasabi ko na dito na ako maghinto, so hindi na natin sagutin yan. Saka na lang, ha? Diba? Saka na lang. Kasi pumapasok na yan sa mahabang usapan. Kasi ayaw, sa Islam, ayaw ng babae, anong batas niya? So, hindi ko pa gustong pasukan yan. Sa pangatlo tayo. Kasi hindi pa tayo dyan. Ang gusto ko, matakot itong mga brother natin na mag-asawa ng higit sa isa. Kung gustuhin man nila, at least nagkaroon ng magandang relasyon at ginusto din ng mga sister natin at yun ang higit na mainam. Yun ang higit na mainam. At sigurado ko na kapag andyan na kayo at kakayanin mo na lalaki, mas madali mong hawakan ang dalawa kaysa isa. Mas magaan ang apat kaysa tatlo. Ibig sabihin, kung nakapag-asawa ka ng tatlo, mas mainam na gawin apat. Mas mainam para sa iyo. Hindi mas mainam na kumbaga dahil nakapag-asawa na. Pero mas magaan para sa iyo kung gano'n. So ibig sabihin may kainaman din. Kung mas madali mo kakayanin o ika nga yung dalawa kaysa isa. Yan, wala nang pinag-uusapan dyan. Practical na yan. Kahit gaano katigas ng mga babae, napakarami kaming alam kayo, Stats. Pero hindi lahat ng lalaki ay kakayanin niya, di ba? Hindi magkakaiba ang lalaki. Okay? Balik tayo sa mga kadahilanan ng pag-aasawa o kaya ay mga objectives, layunin sa pag-aasawa. Ikalawa, magkaunawaan. Ikatlo, yung magkaroon ng mga anak. Magkaunawaan, Magkaroon ng mga anak. Dumami ka nga. Ikatlo na yun. Ikaapat. O sige, magkaroon ng mga anak. Ibig sabihin, dumami sila. Dumami ang lahi. Dumami ang mga tao. Ang mga anak mo magkaroon ng anak. Okay. Dumami ang mga tao. So kinakailangan din paghandaan mo yung pamilya. Apo mo. Gusto mo na dumami ang mga anak mo, pero wala kang paghahanda sa pamilya. Bakit mayroong tinatawag na family planning? Hindi ibig sabihin na ang family planning ay hindi panakin yung babae. Pero ang ibig sabihin ng family planning, panakin yung babae
Sapagkat ganun ang tradisyon ni Propeta Muhammad, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero planuhan sila. Planuhan yung buhay nila. Ha? Planuhan yung buhay nila. Okay? So dito tayo kapag meron ng mga anak. Ano ang nararapat? Ano ang obligasyon ng mag-asawa? Lalaki at babae. Pangaralan sila. Ha? Turuan sila. Okay? Turuan sila sa sistema. Magandang kasalan. Ha? Yung mga anak. Hindi hayaan na yung mga anak. Ha? Kaninong responsibility ang mga anak para buhayin sila? Sa tatay. Ama. Para buhay sa ama. Para buhayin sila. Para naman sa pangaralan sila. Turuan sila. Sa ina. Pero nagkabaliktad. Nagkabaliktad sa ngayon. Ang nagiging ama ay yung babae. Ang nagiging ina ay yung lalaki. Minsan, yung mga anak ng lalaki, ang sumusuporta yung asawa niya na ikalawa. Anak na yun sa iba, pero yung asawa niyang ikalawa. Minsan, ang nagtatrabaho ay babae. Yung lalaki ay nasa bahay. So anong klaseng pamilya? Naglalaba. May trabaho. So anong klaseng pamilya? Nasira na yung... Ang nangyari, sabi ng mga pantas, wag ninyong hayaan yung mga babae, kung hayaan nyo sila ay maghanap sila ng lalaki. Di ba? Wag ninyo hayaan yung mga anak nyo, sapagkat kung hayaan nyo yung mga anak nyo, magnanakaw sila. Dahil pag hindi mo sila bibigyan ng pera, siguradong magnanakaw na yan. Kahit wala magturo sa kanila. Sapagkat yun ang buhay nila ay, paano sila makapera? Hinayaan mo yung asawa mo sa labas, siya magtrabaho. Siya nakikisama sa mga lalaki. Alam mo rin, hinahayaan mo. Katulad ng mga minsan nangyayari na hindi inexpected. Ngayon pala, yung asawang babae ay pumunta sa isang lalaki. Ang problema kasi, kung araw-araw na alam mo na siyang kasundo, kinukuha sa bahay mo ng isang driver, hinahatid sa trabaho, at inuwi sa trabaho, minsan madaling araw, hindi mo na alam kung anong ginagawa nila. At ang kalooban ng babae ay mas malambot sa lalaki. At normally, ang tao ay madali yung bitabi sumasang-ayon sa kalikasan. So, maaakit yung babae. So, nagkaroon siya ng pagkakasala, nakagawa ng hindi karapat-dapat, pero ikaw ang dahilan dahil hindi mo ikinir. Hindi lang pagkikir sa babae ay mahalin o kaya bigyan ng pagkikir sa babae, ang lalaki ang magsilos sa kanya, hindi ang babae ang magsisilos. Isang palatandaan na ang lalaki ay nagkikir sa kanyang asawang babae kung nagsisilos sa asawa niya. Pero kung hindi nagsisilos sa asawa niya, ibig sabihin, bahala ka na dyan. Kung makahanap ka, makahanap din ako. Wala na siyang pagmamahal. Wala na siyang pagmamahal. Wala silos eh. Kasi walang silos. Kaya pala ganyan si Gabriel. Isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad. Isa lang. Pero hindi ganito ang batas. Sabi niya, kung makita ko ang asawa ko at ang isang lalaki sa isang bahay na wala silang kasama, sabi ng mga iba, anong palatandaan? Kung naisara ang pinto at namatay ang ilaw, kahit wala akong makita, siguradong papatayin ko na yung lalaki dahil meron silang ginawa. Dahil sa pagsisilos, hindi ganun ang batas, Pero bakit nasabi niyo ng lalaking yon? Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, pagsisilos sa kanyang asawa. So kung hinahayaan mo, kahit ano, ganun. Nga mas malambing pa. Minsan naganuhan sila dito. Appear. Nakikita mo rin, wala ka nang sinasabi. Hinahayaan mo na kasi normal yan sa atin eh. Maya, hindi naman, tao naman yung ano mo eh. Yung asawa mo, tao naman yan eh. Lalo na kung nagkagalitan kayo. Problema kasi sa mga babae, minsan, pag nagkagalitan kayo, hindi nila kayang kimkimin yung salita nila. Kahit paano ibubulong dun sa ano. So kung magkataon na magpa-advise sa malapit na lalaki yon sa kanya. So anong i-advise niya? Wag na, lokong lalaki yan. Unti-unti. Tapos yung bibigyan ng mga regalo, maya-maya ay nag-develop na sa isang lalaki, ikaw ang dahilan dahil hindi mo kinikinig asawa. Kuha niya? Ganun ang sistema ng Islam sa pag-aasawa.
Ha? So, pangaralan yung asawa. Ha? Pangaralan mo yung asawa. Yung mga anak, paano sila buhayin, ha? Sa pananampalatayang Islam. Hindi yung pabayaan sila. Ha? Sapagkat yung mga anak natin ay responsibility natin. Responsibility natin yung ating mga anak. Kung sila ay maligaw, mayroon kang kasalanan. May isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang lalaki na magkaanak ng mga lalaki. Magkaroon ng mga anak. At maging matuwid ang mga anak nila, mga anak niyang ito. Sa lahat ng mga ginagawa nilang mabuti ay meron siyang gantipala na bilang ama. Sabi ni sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Kapag mamatay na ang anak ni Adan, maputol na ang lahat ng kanyang mga kabutihan, maliban sa tatlo. Charity na kawang gawa na walang hangganan, una, ikalawa, karunungan na may turo sa iba, kumakalat na yon. Ikatlo, yung anak na ipanalangin niya yung kanyang magulang. So lahat ng dua niya, lahat ng ginagawa niyang mabuti ay nakakarating sa lalaki. Baliktarin mo, vice versa, baliktarin mo. Kung anak mo ay hinahayaan mo na dyan, nag-Muslim ka, pero anak mo, sige, wala na, bahala na sa buhay niya. Ang mga ginagawa niya ay meron ka ding responsibility. Anong reward? Kung masama, responsibility. Ibig sabihin, ipagtatanong sa iyo. Kanina nabanggit niyo, Ustaz, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Lahat kayo ay may pinangangalagahan at lahat ng may pinangangalagahan ay responsible sa sa kanyang sa ipinag-ano sa kanya. O kaya responsibility sa kanyang pinangangalagahan. Kuha niyo? So ibig sabihin, isa yun sa mga layunin sa pag-aasawa. Marami pero ito lang mga kabuuhan at saka ito lang mga importante. Yung paano mapangaralan, yung paano magkaroon ng mga anak. Pero hindi lang para magkaroon ng mga anak, para mabuhay sila, kundi para din pangaralan sila sa mainam na kaugalian sa tinatawag na sa katuruan ng pananampalatayang Islam. So yung mga tanong niyo noon, na kung may asawa ako na Kristiyano, sinagot ko kayo na walang problema. Wag niyong hiwalayan ang inyong mga asawa dahil hindi sila magmumuslim at wag niyo silang pilitin na magmuslim. Okay, walang problema. Pero ang problema mo lang, hindi yung pag-asawa niyo, pagsasama niyo, ang problema mo yung mga anak mo. Kasi kahit paano responsibility mo sila dahil ikaw ang tatay, ikaw ang ama. Okay, dito tayo sa ano ang mga foundation. Mga foundation na para magkaroon ng magandang samahan ng dalawang mag-asawa o kaya yung pamilya sa Islam. Sa tingin nyo. Unang-una, bawat isa sa kanila ay maunawaan nila yung layunin nilang dalawa. Kasi kung magkaiba ng layunin, si Gabriel ang layunin niya para satisfaction lamang. Ito naman ay para magkaanak. Ito naman ay ayaw niyang magkaanak. Then hindi yun ang layunin niya. Kailanman ay hindi sila tatagal. Bakit? Kasi itong babae gusto niyang anak. Wala na. Kung ang lalaki naman ang gusto niya ay para magkaroon ng anak. Pero wala siyang pagkikir. Ito namang babae, gusto niya may pagkikir, may paglalambing kasi yun ang kaugalian gusto niya. Hindi rin sila tatagal dahil kaya kailangan magkaisa sila sa layunin na ito. Magkaisa sila sa yung katulad ng mga layunan na nabanggit natin. Ikalawa na kadahilanan, kaya parang haligi o kaya pondisyon ng pamilya sa Islam, ay malaman ng bawat isa ang karapatan ng bawat isa sa kanila. Karapatan ng mga lalaki, karapatan ng babae. Yung ginawa ni Ustad Mujahid, si Utol yung Ustad Mujahid na mga karapatan mag-asawa. Isa na yun. Hindi na natin banggitin yung lahat yun, pero isa lang ang babanggitin natin. Karapatan ng lalaki sa babae na sumunod siya sa lalaki.
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ang mga lalaki ang nasusunod kaysa mga babae. Sila ang mga hari ng mga kanilang tahanan. Pero ang nangyari sa atin, sino yung nagsabi sa akin nung doon tayo sa daan? Na commander. Pinakommander nila sa akin si Muhammad. Kung aking susundin si Muhammad, kahit saan siya, nasa puwit niya ako. Hayaan ko na kayo dahil kailangan sundin ko si Muhammad. Kailangan ako rin na masunod ang lalaki. Sapagkat ako lalaki. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakinggan niyo mga sistra. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Kapag magdasal ang babae, dasalan niya ang 5 bisis na dasal kada araw at sundin niya ang kanyang asawa, makapapasok siya sa paraiso ng Allah. Saan man na gusto niya na pinto, papasok sa paraiso na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baliktarin mo. Kung suwayin niya, kahit nagdadasal, questionable. Lalo na kung hindi nagdadasal. Problema. Pero kung nagdasal, at sundin niya yung kanyang asawa, kaya bakit ko sinabi sa inyo, na susi ng pagpasok sa paraiso yung inyong mga asawa. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hindi naman nararapat na sundin ang tao kahit asawa mo kung hindi karapat-dapat. Kung sa mga bawal, ipinagbawal, hindi pwede mong sundin yung asawa mo, pero sa ikabubuti. Ayaw kung hindi ka magdasal. Ayaw kung hindi ka mag-ayuno. Ayaw kung hindi ka magtatalakbong, kinakailangan na sundin mo. Sapagkat pag hindi mo sinunod, sinuway mo ang asawa mo. At kung sinuway mo ang asawa mo, parang sinuway mo si Propeta Muhammad. Kung sinuway mo si Propeta Muhammad, sinuway mo ang mahal na Panginoong Diyos. Tingnan nyo. So, yun lang ang babanggitin natin, ha? Sa lalaki, anong pinakakarapatan ng babae sa lalaki? Paglingkuran mo yung buhayin mo yung asawa mo. Ang problema, tingnan nyo, may hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungkahul mar'atu li arba. Asawahin niyo yung mga babae sa 4 na dahilan. Pumili kayo sa mga babae sa 4 na kondisyon. Limaliha. Walihasabiha. Walijamaliha. Walidiniha. Sa kanyang salapi, sa kanyang angkan, nang dahil sa kanyang kagandahan, nang dahil sa kanyang relihiyon. Fadfar bidati din. Pero kung hindi mo makita itong 4, ito lang, nang dahil sa kanyang relihiyon, dahil sa kanyang kaugalian. Fadfar bidiniha, taribat siya sa pahat, sapagkat yung kangay mabuhay ka ng husto nang dahil sa kanyang relihiyon. So, kung makayanan mo na, piliin mo itong 4. Sa isang babae nasa kanya itong 4, alhamdulillah, ikaw ng pinakamainam na lalaki. Pero sabi ni Propeta Muhammad, kung mag-asawa ka, walang pananampalataya, ganda lamang, maya-maya, ilang buwan ngayon ay katulad ng sinabi ko, wala na yung ganda dahil hindi na nagpapakaganda. O kaya ay kahit maganda rin pero naging tumanda na. So, ang nangyari dahil inasawa mo siya nang dahil sa ganda niya, maghanap pa naman ng bata para sa kanya. Mas bata sa kanya. O kaya kung inasawa mo siya dahil mas may kakayahan sa iyo. Mas mayaman pero wala sa pananampalataya, wala sa kaugalian. Problema. Dahil sapagkat ako ang may kakayahan, ako ang may pera, kailanman ay hindi ka niya susundin. So lalong hihirap ang buhay mo. Pero kung kakayanin mo itong 4, o kung hindi mo kakayanin, dito ka lang sa pananampalataya sapagkat yan katatatag sa pananampalataya sapagkat yan ay una-una, hindi mo na kayang utosan hindi mo na pagsabihan na magdasal ka. Hindi mo na at saka sundin ka sapagkat alam niyang obligasyon niya kahit hindi mo sasabihin sa kanya, alam niyang obligasyon nila ng mga asawa. Okay? So yun ang pinakaano. Pero ang mangyari kung baliktad, ginawa mong commander yung asawa mo at siya din na magsusuporta at lahat ng pera ay sa kanya, siya nang bahala at kung hindi ka makalis sa bahay, kung hindi ka bibigyan, anong mangyari? Walang plano. Kasi walang plano ang walang pera.
Eh, so kung magkaroon ka ng plano, kung papayag yung asawa mo, ang mangyayari, lahat ng plano mo naman ay alam ng asawa mo. Supposed to be, hindi lahat-lahat ng plano mo ay alam ng asawa mo kasi hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng, kasi magkaiba ang lalaki at babae. Okay? So yun lamang, yun, para tumindi, yung, para magiging matatag yung samahan, kinakailangan yung sumunod yung babae at ito yung lalaki naman, gusto niyang masunod, ipakita niya na siyang karapat-dapat. Okay? Siyang karapat-dapat. So yun ay kabili mga karapatan, para pagsunod sa mga karapatan. Mga karapatan ng mag-asawa, lalaki at babae. Okay mga bro? At marami, basahin yung aklat na ginawa ni Ustad Mujahid tungkol sa mga karapatang mag-asawa. Si medyo madetalya ang kanyang pagsulat. Marami ang mga karapatan ng lalaki sa kanyang asawa. At ito ay kanais-nais na matunghayan nyo. Maraming karapatan ng mga babae sa kanyang asawa. At kung masunod yan, sa tingin ko ay walang problema sa inyong pagsasama. Wala kayong magiging problema. Wala kayong magiging problema. Pero kung hindi masunod, yun ang problema. Kung hindi masunod yung mga karapatan. Okay mga bro? So, sa palagay ko ay medyo malinaw na yon. Saka baka na ano natin yung gusto natin na bawat isa sa inyo ay mabuksan yung kaisipan tungkol sa paksang ito. Sapagkat kung hindi mabuksan ay minsan ay nakikinig lang ang tao at tuwang-tuwa pero ganun lang. Hindi niya kayang sundin. Hindi niya kayang sundin. Okay mga bro? So ngayon ay opinan natin yung mga tanong at kung mayroon kayong idagdag, walang masama. Walang masama. Pero at least tingnan lang natin yung oras natin. Okay? Isang tanong lang, Ustad. Medyo, kahit na kaunting paliwanag lang. Ang lalaki binigyan ng Panginoon ng hanggang 4 na beses mag-asawa. Ganun ba, Ustad? Beses? Binigyan. Apat na beses mag-asawa. Apat na asawa, hindi beses. Karapatan. Karapatan na mayroong... Ang pinapahintulutan siya na mag-asawa hanggang 4. Kasi na-mention mo bago lang, every time na mayroong sinabi ka, mayroong kabaliktaran. Ano kaya, bakit hindi binigyan rin ang babae ng 4 na beses mag-asawa? Maganda yung tanong niya. Kanina, pakinggan nyo, kanina... Kasi gusto ng babae marinig yan sinabi mo. Kanina... 4 na lalaki ang mag-asawa ng babae. Kanina, nabanggit natin yung pagkakaiba ng paglikha sa lalaki at babae. So kahit dito lang ay nasasagot na yung tanong. Ikalawa yung mga karapatan. Mga karapatan, kahit dito lang ay nasasagot na ang tanong. Bakit? Kung ang sumusunod yung lalaki, tapos itong babae, nag-asawa ng 3 lalaki. Ang nasusunod yung lalaki, ano ang mangyari sa isang babae? Kawawa siya. Ano mangyari sa ano nyo? Hati-hatiin yung katawan nyo? Lagot kayo, patay kayo. Kung ikaw naman ang babae na masunod, ikaw naman ang babae na masunod, okay, ikaw ang masunod, pero itong asawa mo ay gusto sa ngayon. Di ba may satisfaction kanina? Gusto. Pwede mo kayang pagsabahin yung ganun mga Hindi. Isa pa, pinaka mga bro, mga sister. Yung pinaka, pag manganganak tayo, saan natin yan yung anak natin? Kung sa Islam, si Daud, ano yung anak mo? Anong pangalan niya? Si Fatima. Fatima bint Daud. Fatima anak ni Daud. Hindi pwedeng Fatima anak ni Hajar. Fatima bint Daud. Okay? Kung ang babae maraming asawa, hindi naman ang lalaki ang nanganganak eh. Yun ang problema. Ang nanganganak yung babae. So saan i-apelido yung? Gabriel. Ang mangyari, kung 4 ang asawa ng lalaki, babae, 4 ang
ang lalaki. So halimbawa, anak ni Muhammad si Ahmad. Ahmad bin Abdul Hadi lahat ng mga ano na mangyari? Ang dami Ang dami. Hindi talaga pwede. Apat ang tatay, mahirap. Kasi dapat talaga yung sa tingin ko yung question na yan na apat na pag-aasawa, maganda itanong sa mismong babae. Kasi ang unang itatanong mo sa babae, ano ba ang ugali ng asawa nyo? Kung kaya nyo intindihin ng isa ng asawa nyo, at magdadagdag pa kayo ng apat, at lahat yan ganyan ang ugali, kaya nyo ba yan? Tira na yan. So sa isa pa lang, sumasakit ang ulo nyo. Paano na yan? Apat. Pareho lang. Mas masakit ba ulo? Mas masakit ba ulo dyan? So, Pareho lang daw. Buti kung kagaya ni Gabriel, mabait. Pareho lang. pareho lang na may anong pareho? Sasakit ang ulo rin ng lalaki. Yung ganyan sa'yo, sasakit na ulo. So, dito tayo sa ano, magkaiba yung natural. Kailanman ay magkakaiba. At saka, Mahirap yun sa babae. Basta to sagutin mo ano? Mahirap sa babae magintindi ng lalaki. Ustad, may sagot si Gabriel sa hindi mo lang narinig, Ustad. isa pa. Idagdag ko to, Marami kasi mga reason. Idagdag ko ito mga sister. Ang lalaki ay kahit anumang oras. Walang pagkakaanak. Magkakaroon siya ng kakita. Pag nanganak, ilang buwan? Siyam. Hindi. Ay, 40 days. Aso? Okay. Pag nagkaanak, 40 days, hindi pwede niyang Sa Muslim yan. galawin. Sa Muslim yan. Bukod pa doon, pag dumating yung buwanan niya, hindi niya pwedeng galawin. 70 Sa days. Islam, sa science, 70 kapag days. ginalaw niya, kaya hindi pinahintulot dahil magkakasakit yung babae ko. Siya dumating yung buwanan niya tapos pinagagamit sa asawa niya. Kung ang babae maraming asawa, Paano kung nagkakasabay? dumarating sa kanya itong mga araw na ito. Okay? So napakalaking problema. Lumalala yun. Napakalaking problema. Isa pa, pag-aawayan ng mga lalaki ng isang babae. Isa na yun. Okay, kasama yun. Pero pwede sabihin ng mga sister natin, kung gano'n, pwede marunong din mag-aaway yung mga babae. Sa ulo yung mga babae. Hindi, Ustad. Hindi, Star. Paano na kung... Okay, Ustad. pakinggan natin si Noel. Sinoy. Okay? Birawel. Kasi kung magiging apat ang asawa ng babae, paano niya malalaman kung kaninong anak yun? Yun nga, yung kanina sinabi. Nga, pero sabi niya, Ustad, kung ano yung mga pangalan lang ng tatay. Pero paano niya madidistinct? Isa yan. Yun din ang gusto ko. Kaya hindi pwede. Bawat anak, ganyan Paano niya, sinong nakakaalam? Halimbawa. May schedule eh. Pero paano mo malalaman na sa kaninong ano yung kahit may schedule? Nagkamali yung pag-dispatch. Isa yun sa mga dahilan. Isa yun sa mga dahilan. So kailanman na hindi applicable sa mga babae. Hindi ma-applicable sa babae Hindi yung ka pag-asawa. tulad sa lalaki, pag isang lalaki, sino tatay mo, siya lang ituturo. Pag sa babae, hindi pwede sinong tatay mo. Bakit apat ba ang matras nila? Sinong? Halino yan. Lahat ng nadaanan natin ng mga pinaksa natin. Para lang nila... Kumpara mo doon, baliktarin mo, pasawain mo ng higit sa isa yung babae. Star, Hindi na tumutugma sa sabi nila may schedule. Apat ba ang matras nila? Apat daw. Tama. Hindi talaga man. Ano lang yun, patalastas yun. Sa tingin ko, Ustad, yan eh. Yung sa akin lang. Sa tingin ko lang, ang Diyos naglagay ng Quran para mailagay natin sa tama ang pamumuhay natin. Kung ang Diyos nag-allowed ng apat na pag-aasawa sa isang lalaki, at yung questionin ng isang babae, palagi ko kulang siya sa iman. Kulang siya sa paniniwala. Dahil ang paniniwala niya, kung mahal niya ang Diyos na nag-utos ng order na ganyan, hindi niya dapat salungatin yan. Pero huwag mo kalimutan, Brad Dahon, na hindi question ng mga babae yun. Hindi. Paano? Hindi silang nagtanong doon. Hindi silang nagpo-question doon. Hindi ako wala akong tanong kasi. Kaya nga. Naayos ko lang. Lalaki rin ang nagtanong doon. Kasi Maya-maya, baka may ang pagkaintindi nila sa... Ayos na eh. Okay? Okay, ayos na. Malinaw na yun, Omar, ha? Malinaw na. Kasi para lang yung lalaki. Sa akin naman, pinapaboran ko ngayon yung babae. Pero yung sagot malinaw na. So
magkaiba, hindi talaga pero mula noon, Ustad, wala pa akong narinig na ang babae declared na dalawa ang maging lalaki niya. Hindi pinahintulutan. Mayroong 3 naging lalaki niya pero hindi kasal. Hindi kasal. Oh, Magawa multisystem. na milagro. Oh. Illegal yun. Bawal yun. Bawal. Okay. Kaya nga hindi. Oh, hindi nga. Hindi na sumusunod. Ano bang tanong? Si Okay, isang pamilya na masaya, tapos ang nangyari, yung babae, pagka na-open siya, nakilala niya ang Islam, napalit Islam siya ngayon. Ngayon, siyempre, tinatry niya na ayusin yung pamilya niya dahil ayaw niya iwalay, dahil may mga anak sila. Tapos, yung lalaki, siyempre, Kristiyano pa. Ngayon, yung lalaki, inaan niya na magpalit Islam, pero ayaw. Dahil sabi niya talaga siya ang lalaki, hindi siya susunod sa babae. So, ano na yun ang dapat gawin? Ayaw niya magpaghiwalay. sino nga yung makipaghiwalay? Magpaghiwalay kasi nga, diyan siya kung anak. Ano ang dapat gawin? Ang bawat isa. So yung lalaki ayaw sumunod? Ayaw mag-Islam. Ayaw yung makapisar. Parang ayaw Okay, niya sasagutin natin yan, ha? Pero sana yung mga yung tinatanong mo ay kumbaga ay yung isang babae talaga na gusto niyang masolve yung pagitan nilang mag-asawa. Kasi ang kadalasan din na nangyayari, ganun nga lang ang reason ng babae, pero sa katunayan ay noong nag-Muslim siya, ay may nagkagustuhan na lalaki. So ang mangyari, ayaw sa gusto ng asawa niyang lalaki, mag-Muslim, talagang mag-aasawa na yan dahil meron na siyang lalaki. Ganyan ang nangyayari. Pero kung talagang ang babae ay nag-Muslim at hindi niya talagang papalitan yung kanyang asawa, gawin niya ang pamamaraan na kung paano matunghayan itong lalaki ang pananampalatayang Islam. So ibig sabihin, hindi automatically na dahil nag-Muslim ka, naghiwalay na kayo kagad sa asawa mo. Pero gumawa ka ng paraan, turuan mo, kapag tumanggi na sila, saka pwede mag-asawa. Hindi kasi ganito ang nangyari kasi, kumbaga, yun na nga, nag-abroad yung babae, kumbaga, hindi naman tayo nag-asawa yung babae. Ang nag-asawa yung lalaki. So yun nga, kahit pa yan, kung tutusin natin, hindi yun maging katwiran ko na mag-asawa. Kaya nakita rin sa awas siya, katuruan versus emotion ng lalaki dito. Isang babae emotion. Kasi katuruan. Ay, di na narinig. Di na narinig. So ngayon, ano ang... Kung talagang lahat ng paraan ay ginawa niya, okay, at hindi na yumakap sa Islam, hindi na sumunod talaga, sabihin mo sa kanya na kung ganyan, kung ako ay makapag-asawa ng iba, ay wala kang sa akin dahil ika nga ay hindi na pwede tayo magsama. Pero hindi pwede na, kasi ang katwiran ng iba, mga sister natin, once na nag-Muslim sila, automatic na kanina hiwalay na sila. Okay, hiwalay na sila, pero sabi ng mga pantas, kinakailangan na ipakilala mo muna sa kanyang Islam. Kung sumunod siya sa Islam, wala kang karapatan na hiwalayan mo yung asawa mo. Pero kung hindi na sumunod sa Islam, tumanggi na sa Islam, saka ka pwede maghiwalay sa asawa mo. Okay? Lastly mga kapatid, ang gusto natin sa paksa natin ay mabuo yung samahan ng mag-asawa. Sapagkat yan ang pinakamahirap at nakasisira, katulad ng nabanggit natin sa komunidad. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakapagtataka ang dalawang mag-asawa. Ayon sa kahulugan ng hadis ni Propeta, nakapagtataka ang dalawang mag-asawa na sila ay magsasama sa gabi, pero sa kinaumagahan ay
hindi sila magkasundo. So ibig sabihin yon, hindi lang para sa ginagawa ng mag-asawa kaya sila nagsasama, kundi kinakailangan din ng magkasundo sila. Kasi kung ano ang aral, kung ano ang ugali ng dalawang mag-asawa, yung mga anak nila ay ganun din ang may tuturo sa kanila. Ibig sabihin, kung araw-araw na hindi nagkakasundo, nag-away, lalaki at babae, mag-asawang dalawa, sigurado na yung kanilang mga anak ay ganun din ang matuntunan nila, gayon din ang maging aral nila. Hindi rin sila magkakasundo. Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Alhamdulillah, maraming salamat sa kay Ustaz Sheikh Abdul Hadi Gumandar sa kanyang pagpapaliwanag tungkol sa kay pagtalakay sa paksang Al-Usratul Muslimah. Napakaraming natalakay niya na napakahalaga sa gabing ito dahil ito ay kahit papano ay kailangan malaman ng mga tao, maging ito man ay may asawa o di kay walang asawa. Talagang napakahalaga ang kanyang natalakay. Kung titingnan natin ay talaga ang relihiyong Islam ay sinisikap na mapangalagaan ang lahat-lahat ng aspects ng life ng tao dito sa mundong ito dahil para maging maayos ang kanilang pamumuhay. Ito ang kahulugan ng talata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Ngayon na araw, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ginawa kong ganap ang inyong relihiyon at ginawa kong kumpleto at kinalulugdan ko sa para sa inyo ang Islam na inyong relihiyon. So yun mga kapatid. At nabanggit, ito ay bilang summarize, nabanggit niya ang mga wisdom ng tinatawag na pag-asawa. Una doon ay pagnanasa, dahil ang pagnanasa ay talagang ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao. Pangalawa ay para magparami ng mga anak, mga tao sa mundong ito. Pangatlo ay doon makukuha ang tinatawag na raha nafsiya, kung baga ay maayos o mapayapa ang buhay ng tao kapag may asawa ng tao ay mapayapa dahil ang kanyang mata ay palaging nakatitik o di kaya palaging nakatingin sa kanyang asawa. Hindi marami ang kanyang nakikita kapag may asawa na. Ang pang-apat ay Khalifatul Ard dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang kanyang programa sa mundong ito ay ang tao ang mamamahala sa mundong ito. So para hindi maputol ang pamamahala sa mundong ito ay ginawa yung pag-asawa sapagkat para magkaroon ng maraming mga tao. At sa kabilang sa mga summarize ay paano magiging makapasa ang tinatawag na pamilya. Unang-una ay ang tinatawag na tafahum, ang ibig sabihin ay understanding, no? Magkaintindihan ang dalawang panig, ibig sabihin ang lalaki at sa babae. At kinakailangan din na malinaw sa bawat isa sa kanila na malaman nila kung ano ang karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae at ganun din ano ang karapatan ng babae sa kanyang asawang lalaki. Yun ang summarize, alhamdulillah. So ngayon mga kapatid, pupunta naman tayo sa ating competition. Musabaka. Sinong mauna? Titingnan ko sa tiyan. Itataas ang kamay kung sinong mauna, siya ang unang sasagot. Banggitin ang mga apat na gawain sa umrah. Yan. Si Ibrahim din. Ihram, Tawaf, Say, Masya Allah. Pagkasunod ay makapag-umrah din ito dahil sincere talaga sa pag-umrah, no? Sabihin, magagaling yung mga estudyante ni Abul Basar? Magagaling talaga. Saan yung kay PCC, mga bro? Talagang saan tayo galing, no? Ngayon na yung teacher. Hindi kasi ang ginagawa natin dito, kung talagang taga KPCC ang nagkuha, masabi nila na unfair kasi nandito kami. Okay. Last na question. Wala nang turuan. Last na question. Sa Paksan Ustad. Ngayon pa yan. Ngayon pa ito. Banggitin
ang 3 na wisdoms ng pag-asawa. Basta asawa, mabilis kayo ha. Ito, ayun yun. Yan, Jibril. Pag nasa, pagkakaroon ng anak, Pag-unawan. Huwag mong tutulungan. pagkakaisa, Magaling. 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 Bigyan May natin. balak kasi mag-asawa yan, Ustad eh. Kaya magaling. ano